Sa panahon ngayon, medyo pahirapan na talaga ang pagpili ng tamang motor na bibili natin. Ang dami na kasi natin choices eh. But ibang classifications na meron din mga pros and cons, especially kung ire-reference natin ito sa realidad ng road condition natin sa bansa. But in today's episode, ito na kaya ang motor na highly recommended para sa ating mga Pilipino? Let's find out! BYLM the Hero Respeto Agulong, and this is the Suzuki DR160. Si DR160 ay isa sa mga bagong release ng motor ng Suzuki ngayong taon. Isa itong enduro bike na equipped ng isang air-cooled 162cc single-cylinder na makina, 4-stroke 2-valve single overhead cam, fuel-injected na may 5-speed transmission. Looks-wise, very bulky talaga siyang tingnan. At ako as an average rider with an average height, ay medyo na-intimidate ako sa kanya nung una dahil sa size niya. But not anymore simula nung naupuan ko siya once I visited the Suzuki Big Bikes here in Antipolo. Sila din nga pala yung Motorcycle City, Suzuki 3S Antipolo branch. That is why meron din sila dito mga big bikes at mga small displacement na naka-display. Alright, going back. Si DR160 ay naka-full LED na para sa kanyang lighting system, naka-projector headlight at may very sporty na taillight. I'm just hoping na may ilagay din nila itong ganitong klaseng taillight sa mga sports bike nila. Ang astig kasi na itsura ng tail end niya eh. Just look at it. Si DR160 ay may maximum power na 14 HP at 8,000 RPM at may maximum torque naman na 14.5 Nm at 6,500 RPM. So expect na yung power nitong si DR160 ay mararamdaman mo talaga from the low end up to the mid-range. Naka-dual sport tires na ito with spoke rim setup, kaya naman very off-road oriented talaga itong si DR160. Naka 19 inches ang gulong nito sa harapan, 90/90, naka-single disc with 2-piston caliper with ABS para sa preno niya, at naka-telescopic fork with rubber boots naman for its front suspension. At sa bandang likuran naman ay meron itong 110/90/70 na gulong, naka-single disc single-piston caliper at naka-mono shock suspension. Upright ang riding position ko dito kay DR160 and it feels more comfortable dahil sa kanyang wide handlebar at ganda ng play ng kanyang suspension. Very commendable naman yung ground clearance niya na may sukat na 244mm. Napakataas na niyan kaya safe na safe ang ilalim ng motor natin dito, lalo na yung makina. Bagamat mataas yung seat height niya na may sukat na 845mm, dahil na din hindi ganun kalaparan yung upuan niya especially on the crotch area, I was able to manage yung maupuan nitong si DR160 kahit na 5'4 lang yung height ko. And although medyo tiptoe tayo sa kanya, ay hindi pa rin ako nag-alangan dahil hindi rin naman siya ganun kabigatan para sa weight niyang 138 kilograms. I know DR160 kinda looks intimidating at first, especially sa mga average height natin mga Pilipino, but based on my experience ay kayang-kaya naman natin siya masakyan. Si DR160 ay may fuel tank capacity na 12.2 liters. Tamang-tama lang yan para sa size niya. At pagdating naman sa fuel consumption ay umaabot ito ng up to 48 kilometers per liter. Tipid na din. And it still varies depende sa riding style natin, road condition, at load natin sa biyahe. Design-wise ay very appealing din talaga yung looks itong si DR160. May maangas na headlight, sporty na tail section na may top box bracket na. Astig yung looks niya from side to side, may maangas na tindigan, at ang linis din ng rear part niya since ang taas ng placement ng exhaust niya. Just look at it. Yung overall design niya is a combination of aesthetics and functionality at the same time. And I could definitely say na very smart talaga yung pagkakabuild dito kay DR160. And for the SRP, you could take home the Suzuki DR160 for only 129,000 pesos. Yes, you heard it right. 129,000 lang para dito sa 160cc enduro bike ni Suzuki. Available din ito for cash and financing kaya mag-message na kayo sa Facebook page nila Suzuki Big Bikes Antipolo or Motorcycle City Suzuki 3S Antipolo branch. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba highly recommended ang motor na to para sa ating mga Pilipino? Ito ang sagot ko dyan. Looks-wise ay malaki talagang tingnan yung size ni DR160. But still, kaya pa din naman nating masakyan. It has a decent power output and torque na din from its engine. And less maintenance pa dahil naka-air-cooled lang yung makina niya since hindi naman siya naka-high compression ratio. At saka madali lang din naman yung diskarte sa mga air-cooled engine para hindi ito mag-overheat sa biyahe. Tamang pahinga lang saglit, then biyahe na ulit. At never pa naman ako naka-experience ng overheating sa mga air-cooled engine based sa experience ko so far. May enjoy nyo itong motor na to especially kung mahilig kayo mag-offroading. But aside from that, this is also highly recommended as a daily commuter bike, at least sa bansa natin. Alam naman natin ang realidad ng road condition dito sa Pinas, mapa-provincial ka man o kahit within the metro pa ang location mo. Gets nyo ba? Sa panahon ngayon ay nagkalat na lalo ang mga sira-sirang daan, na which is yun pa yung mga dinadaanan natin lagi araw-araw. Pansin nyo ba? Kahit mga eskinita man yan, main road o kahit pa sa loob ng subdivision.
Although hindi ko naman nilalahat but the reality is, lubak is everywhere. So kung iisipin nyo na pang off-roading lang tong si DR160, isipin nyo muna mabuti. Baka di nyo lang alam na may mas marami pang paraan kung paano nyo ma-maximize ang paggamit dito sa motor na to. Ladies and gentlemen, this is the Suzuki DR160. Before we end, I would like to give thanks to Suzuki Big Bikes Antipolo / Motorcycle City Suzuki 3S Antipolo branch. And special thanks to Premium Gears for our air-cooled riding jersey. And if you like this video, make sure to hit the thumbs up, make sure to follow our Facebook page, and subscribe to our YouTube channel. B-Boy Alan, the hero of Respeto Agulong, and I'll see you guys on the next one. Thanks for watching!